Hi! Ito ang Tinagalog Novela, ang channel para sa lahat ng mahilig sa kwento. Lahat ng paborito mong novela, Tinagalog para mas maintindihan at mas ma-enjoy mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong kabanata. Aking Sistema ng Vampira, Kabanata 106, Walang Experience Points. Nasa mga upuan sa itaas, nahirapan si Nate na manahimik matapos makita ang nangyari. Noong huli nilang labanan, siya ang nanalo, pero ngayon, kapag tinitingnan ang bagong Blue Devolver, mukhang mas malakas ito kaysa dati. Paano nangyari to? Kamakailan lang kami naglaban, nagtatago ba siya noon, o talagang lumakas siya ng ganito kabilis? Ang bilis, lakas, at pati yung kakaibang pulang enerhiya ay mas malakas kaysa dati. Alam ni Nate na may dalang flash step at hammer strike pa rin si Queen. Habang tinitingnan niya, lalo siyang naiintriga. Matapos manalo ni Queen sa kanyang unang laban, naramdaman niya na may kulang pero hindi niya maipaliwanag. Sandali, nasaan ang ex ko? Noon, kapag natalo niya ang isang kalaban, nagbibigay ang system ng kalahating halaga ng ex kumpara sa panlabas na kalaban. Pero ngayon, wala. Para siguraduhin, mabilis na naghahanap si Queen ng level 1 na kalaban. Natagpuan siya, at sa laban na iyon, hindi nag-aksaya ng oras si Queen sa pagtapos ng kalaban. Dumiretso siya at ginamit ang daze para matulala ang kalaban, pagkatapos ay ginamit ang flash step para makalapit sa likod nito. Pinatapos niya ito gamit ang karaniwang blood punch. Blue Devolver panalo. Ngunit wala pa rin system message para sa X. System, ano ibig sabihin nito? Talaga? Nakikipag-usap ka lang sa akin kapag may problema. Obvious naman, di ba? Nag-evolve ka na, level 10 ka na. Na-reset ang experience. Sa madaling salita, masyadong mahina ang kalaban mo, kaya walang X na ibinigay. Nagmura si Queen sa sarili. Tuwing sa tingin niya ay may progreso na siya, palaging parang may hadlang ang system. Muling ginamit ni Queen ang search function para sa level 2 na ability users. Mabilis siyang nailagay sa isa pang laban. Ngayon, bagamat gusto pa rin niyang matapos agad ang laban, mas maingat siya. Gumamit siya ng serye ng blood swipes para istorbohin ang kalaban, pagkatapos ay lumapit sa likod gamit ang flash step, sakaling mablock ang unang atake. Pero hindi na kailangan, dahil level 2 na ang kanyang blood swipe, at hindi pa nakakita ang kalaban ng ganoong kakayahan. Sinubukan itong patamaan gamit ang basic sword, pero nabasag ang espada sa unang impact. Tinamaan siya ng blood swipe at bumagsak sa lupa. Hindi pa siya patay, pero malubha ang pinsala. Isang tama na lang ang kailangan para matapos ito. Blue Devolver panalo. Pero wala pa rin X. Lalo pang na-frustrate si Queen, kaya mabilis siyang nag-quick search para sa mas mataas na kalaban. Ngayon, level 4 na user gamit ang Earth ability ang nakita niya, suot ang buong basic tier equipment. Bago magsimula ang laban, napansin ni Queen na puno na ang mga upuan. Marami nang nanunood ng kanyang laban. Dahil sa mabilis na pagkatalo ng mga nakaraang kalaban, nais nilang i-inspect ang kanyang susunod na laban. Inimbitahan din nila ang mga kaibigan nila. Ngayon, may 20 tao sa stands na nagmamasid. Mukhang napapansin ka na rin ng iba, sabi ni Nate. Sa tingin mo, hacker ito? Oo, may nakita akong post sa forum ilang araw na ang nakalipas. User na gumagamit ng pulang enerhiya. Akala ko fake lang. Hintayin na lang natin. Habang ini-inspection ni Queen ang kalaban, napansin niyang unang beses niyang lalaban sa user na suot ang buong beast equipment, na may dagdag stats. Actually, may isa pang tao, sabi ng system. Pero kinain mo siya. Naalala ni Queen noong Bloodsucker mode, medyo naguluhan siya. Salamat sa paalala bago ang laban. 3, 2, 1, nagsimula na ang laban. Ngunit hindi agad sumugod si Queen. Lumapit lang siya hanggang 5 metro mula sa blood swipe at sinubukang atakihin. Tumayo ang kalaban at gumawa ng solidong pader ng lupa para harangan ang atake. Pero malakas ang blood swipe at nakatanggal ng kaunting bahagi ng pader. Nakita ito ng kalaban at nagdagdag ng mas marami pang pader.
Unti-unting nawala ang pulang linya at na-stop ang atake. Habang iniisip ni Queen kung paano makalusot sa susunod na atake, tumusok mula sa likod ang matigas na spear mula sa lupa. Bumagsak siya sa lupa. 4655 HP. Damn, yun ang dapat mangyari kung mananatili akong nakatayo lang. Bago pa siya tuluyang makabangon, marami pang spears ang tumusok mula sa lupa. Nag-roll at nakaiwas sa ilan, at bumalik sa posisyon. Mas mahirap pala ang laban kaysa sa inaasahan niya. Kabanata 107, Blood Hammer, buod sa Tagalog. Nakipaglaban si Queen sa isang mas bihasa at mas malakas na kalaban kaysa sa mga dati niyang nakaharap. Ang kakalaban niya ay isang Earth ability user na mahusay gumamit ng kapangyarihan ng bato at lupa, at nakasuot pa ng kompletong beast gear na nagpapalakas sa kanya. Sa simula, ginamit ni Queen ang kanyang windwalk boots para umiwas sa mga sibat ng bato na lumalabas mula sa lupa. Napansin ng mga manunood na tila ordinaryo lang ang boots niya, pero malamang ay nasa intermediate o advanced tier. Hindi agad ginamit ni Queen ang kanyang blood swipe para matapos ang laban dahil gusto niyang sanayin ang sarili sa totoong laban na maaaring magdulot ng pinsala sa kanya. Subalit, pinwersa siya ng Earth user na tumakbo sa diretsyong direksyon matapos siyang ikulong ng makakapal na pader ng bato. Sinubukan ni Queen gamitin ang skill, Daze, pero nabigo ito dahil mababa ang kanyang charm stat. Matapos nito, pinutukan siya ng maraming bato mula sa pader at ilang beses siyang tinamaan, kaya bumaba ang kanyang HP. Kahit sugatan, gumamit siya ng flash step para makaiwas. Ang mga manunood ay nagsimulang isipin na hindi kaya ni Queen talunin ang kalaban. Ngunit hindi sumuko si Queen. Sa halip, hinarap niya ang mga lumilipad na bato at sinalubong ng kanyang blood swipe, na mas malakas at kayang durugan ang mga bato. Dahil dito, umatras ang Earth user at nagtayo ng sunod-sunod na pader na 3 metro ang kapal. Sa puntong iyon, nagpa siya si Queen. Screw your wall. Sigaw niya, at inipon ang lakas mula paa hanggang ulo gamit ang kanyang hammer strike. Sabay niyang inactivate ang blood spray. Naging resulta nito ang bagong pinagsamang atake, ang blood hammer. Sa sobrang lakas, nagbagsakan at nagkadurog-durog ang makakapal na pader ng bato, at tinamaan mismo ang Earth user. Hindi nito kinaya, at agad siyang naging asol na partikulo, tanda ng pagkatalo sa laro. Sa scoreboard, victory, Blue Devolver. Pagkatapos ng laban, bumagsak si Queen sa sahig dahil ubos ang kanyang stamina. Kahit ibinalik ang lakas niya sa lobby, napansin niyang napakalaki ng konsumo ng Blood Hammer Strike. Pero sulit ito, nakatanggap siya ng 25x, na naging gantimpala sa pagkatalo niya sa isang level 4 ability user. Samantala, ang mga manunood ay nagulat. Hindi nila akalaing kahit nakasuot ng full beast gear ang Earth user, isang atake lang mula kay Queen ang tatapos sa kanya. Nagsimula silang maghinala tungkol sa kakaibang, pulang, kakayahan na ginagamit niya. Sa gitna ng kasiyahan ng karamihan, si Nate ay nanginginig sa kaba. Napansin niyang ang atake ni Queen ay mas malakas kaysa noong huli silang naglaban. Kung siya ang tinamaan kanina, hindi lang kalahati ng HP niya ang mawawala, kundi lahat. Sa huli, matapos lumabas mula sa pod, nagulat si Queen na makita ang isang batang lalaki na naghihintay sa kanya. "Hello, Blue Devolver," sabi ng bata. "Mukhang nagkita rin tayo, sa wakas." Iyon ay si Logan. Kabanata 108 Logan, isang android. Ang batang nakatayo sa harap ni Queen ay medyo pandak lamang. Ang taas niya ay umaabot lang hanggang dibdib ni Queen, at may madilim na berdeng buhok siya na hati sa gitna at bagsak sa magkabilang gilid. Ngunit ang pinakapansin-pansin sa kanya ay ang malalaking itim na eyebag sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit nang marinig ni Queen ang mga salitang lumabas sa bibig ni Logan, inabot siya ng ilang sandali bago niya ito maunawaan. Tumingin siya sa paligid kung may ibang tao malapit sa kanila. Ngunit ang mga gumagamit ng pods ay alinman nasa loob pa o nakaupo ng ilang hanay palayo. "Paano mo nagawa iyon, ha?" tanong ni Logan. Agad siyang dumaan sa tabi at itinulak si Queen, sabay sinimulang inspeksyonin ang pod na ginamit nito.
Ipinatong niya ang kamay sa makina at pumikit. Walang kahit anong pagbabago na ginawa sa pod, kung ganun, paano? Bulong ni Logan. Nang tumingin siya kay Queen, napansin niya ang relo nito na may nakadisplay na numero 1. Ano, imposible. Gumamit ka ng napakalalakas na skill sa laro, dapat nasa level 5 ka man lang. Sigurado ako na isa kang original. Napatingin si Queen sa kanyang relo at nakita niya ang numerong 8, ang pinakamataas na level na kayang ipakita nito. Nang makita iyon, tila nanlamig siya sa takot at napatigil. Dapat ba akong tumakbo? Kung gagawin ko, aatakihin ba niya ako rito mismo? Nahihirapan na nga ako sa isang level 4 sa laro, paano pa kaya sa isang level 8? At baka mas mataas pa siya roon. Bagaman hanggang level 8 lang ang kayang ipakita ng relo, may mga tao talagang mas malakas pa kaysa roon. Ang sistema ay nakabatay lamang sa mga abilidad na nakuha ng militar. Kaya ang pinakamataas na pwede nilang ipamigay ay level 8. Ngunit sa kanilang hanay at lalo na sa mga original, may mga kapangyarihang lumalampas pa rito. Kapag lagpas sa hangganan ng sistema ang selula ng isang mutant, automatikong 8 ang ipinapakita. Hindi ka nagbabalak tumakbo, hindi ba? Dahil hindi pa ako tapos magtanong sa'yo. Kailangan kong malaman kung paano mo nasira ang laro ko. Sigaw ni Logan habang parang baliw na nagre-rant. Maiintindihan ko pa kung nahack mo ang system, pero ito. Hindi ko maintindihan. Kailangan kong maintindihan. Habang nagsasalita, palapit siya kay Queen. Bakit ba palaging ako ang naaakit ng mga weirdo? Inis na isip ni Queen. Kung ayaw mong sagutin ako rito, sumama ka na lang sa dorm ko. Doon maraming oras at walang makakakita sa atin. Hinawakan ni Logan ang kamay ni Queen para hilahin ito, ngunit biglang may nangyaring kakaiba. Ability detected. Alterations to the system are trying to be made. Alterations have been blocked. At ang pinakakakaiba, hindi lang si Queen ang nakakita ng mensahe. Nakita rin iyon ni Logan. Agad niyang binitiwan ang kamay at hinawakan ang sariling palad na parabang nasugatan. Ikaw ba ay isang? Ito na. Alam ni Queen na nabunyag na ang lihim niya. Baka si Layla at Warden ay makakaunawa, pero imposibleng isang estranghero ang makaintindi. Kailangan na ba niyang lumaban hanggang kamatayan? O gagamitin na lang niya ang Shadow Cloak upang makatakas? Isa ka bang robot? Sigaw ni Logan. Ha! Gulat na sagot ni Queen. May system ka. Kumpirmado ng abilidad ko. At ngayon lang ako unang tinanggihan ng isang computer. Sigurado akong robot ka na may makapangyarihang master ability na higit pa sa akin. Si Richard Eno ba ang lumikha sa'yo? Pati na rin ang laro, iyon ang magpapaliwanag sa level 1 ng relo mo. Ang isang robot ay hindi maaaring magkaroon ng MC points, at ang mga atakeng iyon ay siguradong nakaprograma sa utak mong artificial. Ngayon, ang maliit na Logan ay parang batang tuwang-tuwa lamang. Hindi siya mukhang banta, ngunit naligay si Queen sa alanganin. Alam na ni Logan na mayroon siyang kakaibang system, at nakumpirma pa iyon gamit ang kanyang kakayahan. Mas mabuti na bang sabihin ang totoo, o gumawa ng kasinungalingan? Nag-isip si Queen ng matagal, ngunit wala siyang maisip na sapat na dahilan kung bakit nagawa niya ang mga iyon sa laro nang hindi ibinubunyag ang lahat. Huminga siya ng malalim. Hindi ako robot, pero isang araw paggising ko, bigla na lang akong nagkaroon ng system ability. Baka regalo ito ng isang Diyos, sino ba ang nakakaalam? Ang mga skills na nakita mo, iyan ang ilan sa mga kaya kong gawin, paliwanag ni Queen. Ganun ba, kahawig ng abilidad ko? Sino kaya ang gumawa nito sa'yo? Baka isa ka talagang android. Malayo na ang narating ng teknolohiya sa mga android, pero ipinagbawal ang paggamit ng AI na iniimpluwensya ng abilidad. Natakot silang baka may gumagamit na makontrol silang lahat laban sa hukbo. Pero ngayon lang ako nakakita ng android na kasing lakas mo. Napatingin si Queen kay Logan na hindi na tumitigil sa pagtitig sa kanya. Bigla siyang may naisip, matagal na niyang gustong may tumulong sa kanya tungkol sa relo.
Halatang bihasa si Logan sa makina, at siguradong madali lang para rito ang baguhin ang nakadisplay na numero. Pwede bang panatilihin mo itong sekreto? Tanong ni Queen. Siguro pwede tayong magtulungan, at baka mahanap kung sino ang gumawa nito sa akin. May ilang bagay din akong gustong ipagawa. Sobrang interesado si Logan. Hindi pa niya nakita ang ganitong klase ng kakayahan. Iniisip pa nga niya na baka isang original ang nakapasa ng abilidad na parang computer system. Ngunit bakit hindi lumalabas sa relo? Kaya't ang pinakaposibleng paliwanag niya, Android si Queen na hindi man lang alam na isa pala siyang ganon. Siyempre, at saka, magkakaroon ako ng pagkakataon na pag-aralan ka. Iniabot niya ang kamay. Ako si Logan. Queen. Sagot nito at nagkamayan sila. Ability detected. Alterations to the system are trying to be made. Alterations have been blocked. Mabilis na binawi ni Logan ang kamay niya. Hindi maganda ang pakiramdam na iyon. Siguro iwasan muna nating maghawakan. Payag, sagot ni Queen na medyo kinakabahan. Ano nga ba talaga ang system na ito, at sino ang lumikha? Ang tanging naiisip ni Queen ay ang lalaking napanood niya sa video. Naalala niyang sinabi ng lalaking blondeng iyon na, tagumpay, ang eksperimento. Ibig sabihin, baka ang ibang mga vampira ay wala talagang system. Kung ganun, bakit meron siya? At bakit nasa kanyang mga magulang ang librong iyon sa simula? Kabanata 109, Logan ang Tinkerer. Sa harap ng paaralan, sa mismong tarangkahan, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Hirap pa ring tumayo si Layla dahil sa mga salitang narinig niya mula mismo kay Vorden. Una sa lahat, pakihila ka muna ng kaunti, sabi ni Layla. At walang hawak-hawak ha. Paulit-ulit kong sinasabi, patayin na lang natin agad ang bruha na to, sabi ni Rattan. Tingnan mo, sinusubukan kong maging mahinahon dito, sagot ni Vorden. Sabi ni Queen, makakatulong ka raw. Tuwing nakikita ni Layla si Vorden, naaalala niya kung paanong muntik na siyang mamatay nang sakalin siya nito. Hindi maganda ang pakiramdam, at kahit ngayon ay nanginginig pa rin siya tuwing lalapit ito. Kung wala lang si Erin sa tabi niya, baka tumakbo na siya agad nang makita si Vorden. Pero kahit papaano, kailangan niyang aminin ang isang bagay, para sa kung anumang kabaliwan, tila tunay na nagmamalasakit si Vorden kay Queen. At dahil malapit na ang misyon sa portal, importante na magkaayos sila kahit papaano. Kaya napabuntong hininga siya at nagbigay. Sige, ano ba yon? Actually, tungkol ito kay Peter. Sabi ni Queen, kinausap niyo raw siya habang wala kami sa planetang yun. May nakuha ba kayo sa kanya? Sa totoo lang, wala. Kita ko namang parang takot siya sa isang bagay. Kahit nandyan si Erin at tinatakot siya, mas malaki pa rin ang kinatatakutan niya, sagot ni Layla. Sa ngayon, mukhang wala tayong makukuha kay Peter. Basag na siya. Siguro ang tanging pinanghahawakan niya na lang ay kaunting pag-asa. Umaasa ako na sa pagtaboy sa kanya, babalik siya sa taong nasa likod ng lahat ng ito. Ano? Ibig mong sabihin sinasadya mo lahat ng ito? Naiintindihan kung kailangan siyang parusahan, pero hindi ba sobra naman ang ginagawa mo? Sobra. Balik ni Vorden. Hindi mo alam kung ano talaga ang nangyari. Naranasan mo bang muntik nang mamatay sa isang hayop na sumisipsip ng dugo? Naiwan sa mundong puro halimaw. Hayop na sumisipsip ng dugo. Ibig sabihin ba si Queen ay? Napatigil si Layla bigla at napatingin kay Erin. Dahil sa init ng usapan, nakalimutan niya ang presensya nito. Pero nakita nilang nakayuko lang si Erin, abala sa pagmamasid ng hanay ng mga langgam sa sahig, tila walang pakialam sa usapan nila. Kung hindi tayo makakakuha ng impormasyon kay Peter, subukan mo ang isang first year na si Earl. Lagi siyang kasama ni Peter bago nagsimula lahat ng gulo. At noong araw na nahuli namin silang dalawa, parang may lakad sila, dagdag ni Vorden. Earl, sige, noted. Salamat, sabi ni Layla. Ay, Erin, pwede bang mahawakan ang kamay mo? Tanong ni Vorden. Tumingin si Erin saglit kay Vorden. Noon, tinanggihan niya agad ito dahil inisip niyang mahina lang siya.
Pero ngayon, alam niyang isa ito sa pinakamalakas sa kanilang klase. Huwag mong sayangin, sagot ni Erin habang iniabot ang kamay. Nang makopya ni Vorden ang kakayahan, umalis na siya. Matigas din siya, bulong ni Erin. Kahit tinakot ko, hindi nagsalita. Huwag kang mag-alala, nakangiting tugon ni Vorden. May kilala akong nagturo sa akin ng ilang bagay. Habang papalayo, sinabi niya sa sarili, "Hey Rattan, mukhang magkakaroon ka ng trabaho." Napailing si Leila. Sira-ulong bata. Gitling-gitling-gitling. Samantala, nasa ibang bahagi ng gusali sina Queen at Logan. Pareho silang nasa dormitoryo, pero isang palapag ang taas ng kwarto ni Logan kumpara sa kay Queen. Nandito na tayo, sabi ni Logan. Nang tumingin si Queen, napansin niyang kakaunti lang ang mga pinto rito at mas malalayo ang pagitan. Anong lugar ito? Tanong niya. VIP dorms. Kapag nagbigay ng malaking donasyon ang pamilya mo sa militar bago ka pumasok dito, makakakuha ka ng ganitong kwarto, sagot ni Logan. Pagpasok nila, namangha si Queen. Mas malaki pa ito kaysa sa kwarto niyang tatlo silang nagsisiksikan, at iisa lang ang kama. Pero hindi iyon ang ikinagulat niya. Puno ng kung ano-anong kalat at makina ang buong silid, tumpok ng bakal, maliliit na barko, mga gadget, at kung ano-ano pang imbensyon. Dalawa ang kapansin-pansin, isang malaking tubo na nakakabit sa computer na may mga kawad, at isang mamahaling VR pod na nagkakahalaga ng 100,000 credits. Hindi tulad ng ibang mayayamang pamilya na yumaman dahil sa kapangyarihan o pangangaso ng mga halimaw, yumaman ang pamilya ni Logan sa paggawa at pagbebenta ng VR game at kagamitan nito. Umupo si Logan sa kanyang mekanikal na upuan, at biglang lumabas ang mga braso nito para ay masahe siya. "So, anong kailangan mo?" tanong niya. Nahihirapan si Queen. Sina Leila at Vorden, alam na vampira siya pero hindi alam ang tungkol sa system. Si Logan naman, alam ang tungkol sa system pero hindi ang pagiging vampira niya. Mas madali tuloy ikwento ang tungkol sa system. Gusto ko sanang mahak mo ang relo ko. Para maipakita nito ang kahit anong bilang na gusto ko. Madali lang yan, sagot ni Logan. Pero bakit? Nagdalawang isip si Queen. Bago lang sila nagkakilala. Mabait ang dating ni Logan, pero alam niyang kahit ang mga baliw at mamamatay tao ay marunong magkunwari. Iniisip mo na kapag nalaman ng gobyerno ang kakayahan mo, kukunin ka at pag-aaralan, di ba? Sabi ni Logan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila isusumbong. Wala akong pakialam sa iyo. Ang gusto ko ay makilala ang taong nakapaglagay ng system sa utak mo. Hanggat hindi ko siya nahahanap, hindi ko hahayaang kunin ka ng iba. Medyo nakakatakot ang tono nito, pero alam ni Queen na totoo ang sinasabi. Alam mo na, ang system ko ay may mga kakayahan sa laro. Pero may isa pa akong abilidad, sabi ni Queen sabay pagpapakita ng anino na naging higanteng kamay. Halos mahulog si Logan sa upuan sa gulat. Ano yun? Isa kang original. Hindi naman. Kakayahan lang ito na nasa system na. Pero kita mo naman, hindi ito nakarehistro sa relo, paliwanag ni Queen. Sandamakmak na ideya ang sumagi sa isip ni Logan. Hindi siya interesado sa kapangyarihan mismo, kundi sa misteryo kung bakit hindi ito nakikita ng relo. Madali kong maaayos yan. Pero may pabor sana akong hihingin, sabi ni Logan, sabay turo sa makinang may mga kawad. Kinabahan si Queen. Parang hindi man siya i-eksperimento ng militar, baka si Logan ang gagawa nito. Huwag kang ang kabahan. Para sa laro lang yan. Pwede bang ilagay natin ang shadow ability mo sa game? Kabanata 110 pag-upgrade ng shadow. Matagal na pinag-isipan ni Queen ang mungkahi ni Logan. Para magamit niya ng maayos ang kanyang kakayahan, kailangan niyang sundin at gamitin ang plano ni Vorden. Sa ganoong paraan, hindi siya hahabulin ng iba. Ngunit bago pa man iyon, kailangan muna niyang mapaniwala ang lahat na ang kanyang kakayahan ay tulad lang ng sa iba. Ang problema, ang shadow ability ay konektado sa mga vampira. Malamang, tanging mga vampira lang ang kayang matuto ng ganitong klaseng kakayahan, at kung idaragdag pa iyon sa laro,
tiyak na magiging malaking problema. Pasensya na, sabi ni Queen. Hindi talaga akin ang kakayahang ito. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa akin kamakailan? Anong nangyari? Tanong ni Logan na halatang naguguluhan. Ipinaliwanag ni Queen kung paano siya napunta sa isang red portal planet kasama si Vorden. Doon niya natuklasan ang isang ability book at natutunan ang kasanayan, ngunit agad ding nawala ang libro. Naiintindihan ko, sabi ni Logan. Siguro sobra na akong nakakulong sa kwarto ko at hindi ko na nasusubaybayan ang mga nangyayari sa labas. So dahil sa plano ninyong magkaibigan, kailangan mong mailagay ang ability na ito sa relo. Umupo si Logan habang iniisip ang sitwasyon. Tapos na ang masahe mula sa kanyang robotic hands, at sa likuran niya, gumagawa na ng kape ang isa pang makina. Ganito na lang, dagdag niya. Tutulungan mo akong mailagay ang ability sa laro, pero hindi ko ito gagawing pampubliko. Kung gusto mo, pwede kang pumunta rito at maglaro sa isang private server para makapagsanay gamit ang iyong kakayahan ng walang nakatingin. Makakapanood ako at makakapag-aral, at ikaw naman makakapagsanay. Panalo tayong dalawa. Habang umiinom ng kape, ngumiti siya. Tamang-tama ang init. Ano sa tingin mo? Wala namang nakikitang masama si Queen kung papayag siya. Ang tanging problema lang ay para siyang magiging isang test subject na laging inoobserbahan. Pero nasolusyonan nito ang ilan sa kanyang problema. Bago sila pumunta sa Portal Expedition, gusto muna niyang i-unlock ang Shadow Void. Kung sakaling mapahamak siya sa araw, kahit papaano ay may laban siya. Sige na, gawin mo, sabi ng system. Kung gusto mong i-unlock ang Shadow Void, kailangan mong i-level up ang mga kasalukuyang shadow abilities mo para makakuha ng skill points. Pagkatapos, pwede mo nang i-unlock ang Shadow Void. Perpekto ito para sa'yo. Bagaman ini si Queen sa system, malinaw na tumutulong ito sa kanya. Okay, Logan. Sasang-ayon ako. Tumalon si Logan mula sa kanyang upuan at ngumiti. Ayos, simulan na natin. Sumunod si Queen sa mga tagubilin. Pumasok siya sa malaking glass test tube. Nang magsara iyon, nakulong siya sa maliit na espasyo. Agad namang pumunta si Logan sa kanyang computer at mabilis na. Nag-type. Naririnig mo ba ako, Queen? Oo, medyo kinakabahan lang ako na baka masaktan. Relax ka lang, duwag, biro ni Logan. Ang kailangan mo lang gawin ay dahan-daang gamitin ang iyong mga kakayahan habang nasa loob ng tube. Ginamit ni Queen ang kanyang shadow control at pinagalaw ito sa loob ng tubo. Ang mga numero sa screen ay mabilis na nag-scroll, pero napansin niyang nakapikit si Logan at ang isang kamay lang nito ang nasa computer. Iyon ba ang kakayahan niya? Naisip ni Queen. Naalala niya ang ilang pagkakataon, nang mahawakan ni Logan ang capsule at agad nalaman na hindi ito hacked, at nang magkamay sila, nakita rin ito ang system messages. Ngayon naman ito. Nagpatuloy ang tests, ipinakita ni Queen ang Shadow Cloak at Shadow Equip, pero hindi niya ipinakita ang Dimensional Space. Tapos na, sabi ni Logan habang hinihimas ang kanyang mga mata. Tumayo siya at naglakad papunta sa kama. Naka-upload na lahat ng data sa VR capsule na nasa tabi mo. Kung gusto mong magsanay, gamitin mo lang. Ako'y matutulog muna. Makalipas ang ilang segundo, nakatulog na ito ng nakangiti. Ang tiwala naman niya na matulog habang nandito ka pa, sabi ng system. Kung alam lang niya ang totoo mong pagkatao, baka hindi siya maging ganito kakampante. Oy, nagsasalita ka na kahit hindi kita tinatanong, tugon ni Queen. Pagpasok niya sa VR capsule, agad siyang napunta sa white space. Tulad ng sabi ni Logan, wala pang laban dahil beta version pa lang ang laro. Pinili niya ang shadow ability sa listahan at sinimulang subukan ng iba't ibang bagay. Habang ginagamit niya ito, hindi nababawasan ang kanyang MC points. Kaya sinubukan niyang pagsamahin ang blood skills at shadow control. Sa loob ng isang linggo, araw-araw siyang pumupunta kay Logan para magsanay. Tinupad na ni Logan ang pangako niyang i-hack ang relo. Ngayon, 3 mabilis na tap sa relo at makakapagpalat siya mula level 1 hanggang level 6.
Ito'y alinsunod sa hiling ni Queen para manatili pa ring sikreto ang lahat. Pagkaraan ng isang linggo, naabot na niya ang kanyang target. Ang Shadow Control at Shadow Equip ay pareho ng level 2. Mas mabilis na niyang maisusuot ang kanyang Beast Gear. Tulad ng sabi ng system, bawat level up ay may kasamang 10 skill points para sa Shadow Tab. Sa ngayon, 4 na Shadow skills ang naka-unlock. Shadow Control Level 2, Shadow Cloak Level 1, Dimensional Void, Shadow Equip Level 2. Nais niyang i-unlock ang iba pang skills, lalo na ang Shadow Eater, na nangangailangan ng 50 points. Ngunit pinili niyang sundin ang payo ng system at bumili ng Shadow Void para sa 20 points. Shadow Void Level 1 Unlocked. Shadow Void, kakayahang lumikha ng espasyong napapalibutan ng mga anino sa isang partikular na lugar. Tatagal ito ng 1 oras, 50 megacoulombs points para gamitin. 50 points, kalahati agad ng MC ko, reklamo ni Queen. Pero alam niyang mahalaga ito, lalo na't makakatulong ito para magamit niya ang vampire abilities niya. Habang ginagamit ang vampire skills, unti-unting mare-restore ang MC points niya, at maaari siyang bumalik sa shadow abilities. Sinubukan niya ito sa laro, pero wala talagang nangyari. Kailangan sigurong i-program pa ni Logan ang bagong skills. Lumabas siya ng capsule, alam niyang iyon na ang huling beses na magagamit niya ito sa ngayon. Sapagkat bukas na ang araw na lalabas ang mga first years para sa kanilang unang portal outing. Kabanata 111, patungo sa bagong planeta. Sa wakas, dumating na ang araw para sa paglalakbay sa portal. Ang lahat ng unang taong estudyante ay pinapunta sa training hall na nasa silangang bahagi ng gusali. Karaniwan, tanging mga sundalo lang ang pinapayagang pumasok doon, kaya bihira para sa mga estudyante. Pagpasok ni Queen, agad niya itong nakilala, iyon ang parehong lugar kung saan siya dati itinulak ni Peter. Halos lahat ng portal ay itinabi sa gilid, at iisa lamang ang naiwan sa gitna, isang berdeng portal. Nandoon na ang buong klase ni Del, halos 50 estudyante lahat. Nahahati sila sa tig-5 grupo ayon sa kanilang naunang rehistrasyon. Sa gitna ng bawat grupo ay may nakahandang malaking rucksack na puno ng mga gamit, pagkain sa anyo ng pills na tatagal ng 1 buwan, water purifying pills, at mga first aid supplies. Okay mga bata, panimula ni Del habang nakatayo sa harap ng portal. Mahalaga ang sasabihin ko kaya makinig kayong mabuti. Pagpasok ninyo sa portal, hindi nagagana ang communication device sa inyong pulso. Siguraduhin na nakahawak kayo sa taong katabi ninyo. Kung hindi, baka sa ibang lugar kayo itapon. Alam na nina Queen at Warden ang tungkol dito. Pagdating ninyo, random kayong ilalapag sa loob ng shelter. Huwag kayong kabahan, ligtas doon at bantay ng militar at mga manlalakbay. Ang ekspedisyon ay tatagal ng 1 linggo, at ang layunin ay makakuha ng pinakamaraming beast crystals. Ang grupong may pinakamaraming kristal ang may pinakamataas na puntos. Ang pinakamataas na antas ng halimaw na makikita ninyo rito ay intermediate beast, pero bihira iyon. Iwasan nyo na lang kapag nakatagpo, paliwanag ni Del. Sa loob ng shelter, may military base na may storage room para sa mga kristal. Ibigay nyo iyon ng regular para hindi mawala. Ang klase natin ang unang papasok, at kada oras, may susunod na first year class. Gusto kong makita ang kompetisyon ninyo. Nagpatuloy pa si Del sa pagbibigay ng paalala, huwag lumayo sa pangunahing shelter. May iba pang shelter sa planeta, ngunit walang gagabay sa kanila patungo roon, at hindi lahat may base ng militar. Nang matapos ang halos lahat ng impormasyon, ibinigay ni Del ang balitang hindi gusto ni Queen. Ang day cycle sa planetang ito ay 72 oras ng araw bago dumilim ng 72 oras. Kaya bantayan nyo ang oras at magpahinga ng maayos. Sabay-sabay na napatingin sina Warden at Layla kay Queen na nakabukas ang bibig sa gulat. Huwag kang mag-alala, Queen, sabi ni Layla. Nagbaon ako ng payong. Payong.
Mas may dala akong mas mahusay, sabat ni Vorden sabay labas ng sun cream. Ito sigurado, gagana ito. Natawa si Leila. Bobo, hindi yan uubra. At paano ka nakakasiguro? Balik ni Vorden. Guys, tigilan na. Tinitingnan tayo ng lahat, saway ni Queen. Tama nga siya, nakatingin ang mga tao habang nagtatalo ang dalawa. Samantala, abala si Queen sa pagsisigurong kumpleto ang gamit, si Erin ay naglalaro sa kanyang beast sword, at si Peter naman ay tahimik na nakahiwalay. Habang tinatawag isa-isa ang mga grupo, nilapitan ni Queen si Vorden. May balita ka ba kung sino ang may pukana kay Peter? Tanong niya. Wala, sagot ni Vorden. Seryoso, pinahirapan ko na sila pero iisa lang ang nalaman ko, hindi ikaw ang target, ako. Ipinaliwanag pa niya na nakita niyang madalas pumunta ang mga ito sa gusali ng mga second years. Mukhang nakagulo ako ng sobra sa kanila. Ibig sabihin, bantayan na lang muna natin si Peter, sagot ni Queen. Sa tingin mo ba talagang walang silbi ito? Tanong muli ni Vorden sabay labas ng sun cream. Nasubukan na natin, hindi gumagana. Pero salamat sa malasakit. Tinawag na ang kanilang grupo. Habang kukunin ni Erin ang rucksack, bigla ring humawak si Peter. Please, hayaan niyo akong tumulong. Ayokong maging pabigat, sabi ni Peter. Hayaan niyo na siya, sigaw ni Vorden. Kahit magdala man lang siya ng gamit natin. Nakapila ang grupo, bawat isa nakahawak sa balikat ng nasa harap nila, si Vorden sa unahan, si Peter sa hulihan. Tandaan, huwag bibitaw, bilin ni Del. Pagkatapos ng 7 araw, bumalik kayo sa military base at dumaan muli sa portal. Isa-isa silang pumasok. Nakaramdam sila ng kakaibang sensasyon, parang umiikot ang isip. Pagdilat nila, nasa gitna na sila ng masiglang shelter, pawn ng mga gusali, tindahan, at pamilihan ng pagkain at armas. Ngunit may isang taong hindi natuwa. Ikaw ay nasa ilalim ng direktang sikat ng araw. Ang iyong stats ay bababa ng 70%. Kabanata 112, Planeta Kaladi. Ang silungan na kakaratingan nila ay kasing laki ng base militar na kanilang pinanggalingan. Katulad din ito ng mga lumang bayan noong panahong tao, ang kaibahan lang ay walang matataas na gusaling tila mga skyscraper, at ang pinakamalaking gusali sa silungan na ito ay isang gusaling militar na 3 palapag lamang. Ang lupa kung saan sila nakatayo ay matigas at matuyo, kulay kahel, at walang bakas ng buhay. Mahirap isipin na may anuman na kayang tumubo dito. Kitang-kita na ang matinding init ng araw ang nagpatuyo sa lupa. Ito ang unang pagkakataon ng karamihan sa mga estudyante na makarating sa ibang planeta, at para kay Queen, malaking kaibahan ito kumpara sa silungan na dati niyang kinaroroonan. Ang mga kalye ay puno ng mga taong naglalakad, may mga bata sa kanilang tabi. May mga tindahan na nagtitinda ng iba't ibang bagay, maiinit na karne, at sariwang prutas at gulay. Mas maganda pa ito kaysa sa ilang lugar sa Earth. Sabi ni Queen. Teka, bakit hindi mas marami ang lumilipat sa mga silungan? Kalayaan, sagot ni Leila. Kung titignan mo, karamihan sa mga tao rito ay hindi travelers o nagtatrabaho sa militar. Malamang, mga mababang antas lang sila na hindi na kayang manirahan sa Earth. Pinilitan silang lumipat dito, pero sa tingin ko, kakaunti lang ang nakalabas sa silungan na ito. Buhay nila rito lang umiikot. Kung may kapangyarihan, mas marami kang pagpipilian. Ang mataas na antas ay kayang pumili kung aling silungan ang kanilang taitirhan at may pwesto pa rin sa Earth. Pwede silang maglakbay sa pagitan, at hindi sila gaanong limitado. Pero para sa mga tao rito, kailangan nilang pumili ng isang lugar at hindi na makakalabas. Ang mga silungan ay nilikha at pinondohan ng mga kumpanya o militar. Ang silungan na ito ay pag-aari ng gobyerno. Kaya lahat ay kailangang magbayad ng credit tax para sa proteksyon at tirahan. Kahit ang mga travelers na nanghuhuli, kung gusto nilang bumalik sa Earth, kailangan nilang magbayad ng buwis. Ang ibang silungan ay pag-aari ng mga kumpanya at factions. Karamihan ay pag-aari ng tinatawag na Big Four families. Sila ang pinakamakapangyarihang orihinal,
at karaniwang mas mataas ang antas ng kanilang silungan, na ginagaya ang ilang lungsod sa Earth. Kasama rito ang tier system. Bawat silungan ay may antas, mula tier 1, pinakamataas, hanggang tier 5, pinakamababa. Ang mas mataas na tier ay kumikita ng mas marami at mas protektado kumpara sa mababang tier. Ang silungan na kinaroroonan nila ay tier 4. Ang mas mataas na tier ay kayang protektahan laban sa mga mataas na antas ng halimaw, kaya mas mahal ang buwis para doon. Nang lumapag ang grupo ng 5, napansin nila ang isang bilog sa lupa at sinusubukang iwasan ito ng mga taong naglalakad sa paligid. Tara, mas mabuti pang umalis, sabi ni Vorden. Huwag muna, bigyan niyo ako ng, sabi ni Queen, pawis na pawis na. Queen. Pasensya na, sabi ni Leila, at mabilis siyang binigyan ng payong. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Erin. Hirap lang sa init at ayaw talaga niya sa araw. Galing siya sa napakalamig na hilaga, paliwanag ni Leila. Tiningnan ni Erin si Queen na may hawak na payong. Baka mas useless ka pa kay Peter sa trip na ito. Paano ka lalaban kung may payong ka sa kamay? Ito ay malaking problema. Kahit may kakayahan na si Queen, may kahinaan pa rin siya sa araw. Kung lalaban siya sa araw, maliban na lang kung gagamitin niya ang Shadow Void na kumakain ng kalahati ng MC points niya, kaya limitado ang magagamit niya sa laban. Pwede rin niyang gamitin ang Shadow Cloak, na nagtatakip sa araw pero hindi siya makakagamit ng Shadow Attack. Pwede niya pa ring gamitin ang Vampire Powers, pero mawawala ang point ng kakayahan. Kaya kailangan pa ni Queen na itago ang Shadow Ability hanggang makahanap ng solusyon sa araw. Gaya ng sinabi ni Vorden, ilang minuto lang ay may isa pang grupo ng 5 ang lumapag sa parehong bilog. Paano mo nalaman? Tanong ni Queen. Random ang teleportation, pero hindi ganap, sabi ni Vorden. Parang laro lang na may random respawn points. Hindi mo alam kung saan ka lalapag, pero alam ng lahat ang posibleng points. Saan muna tayo pupunta? Tanong ni Leila. Sa Traveler's Hall. Dito makakakuha ng impormasyon ang travelers at pwede rin ipalit ang Crystal Core sa credits o makipagpalitan. Naglakad sila sa silungan at nakarating sa isang malaking hangar-like na gusali. Maluwang ang pasukan, at pwede pumasok ang sinuman. May mga counters na may mga worker, blacksmith na nagfa-forge ng kagamitan, shops na nagtitinda ng beast bait, at quest board. Ang quest board ay karamihan ng ibang travelers na naghahanap ng group, minsan pati sibilyan na naghahanap ng proteksyon habang naglalakbay sa iba't ibang silungan. Hindi tayo ang nag-iisa rito, sabi ni Erin. Madaling makilala ang mga estudyante dahil sa military uniform. Halos wala sa kanila ang may full suit ng beast gear dahil first years pa lamang sila. Anong ginagawa nila? Tanong ni Leila. Tila humihingi sila ng tulong, sagot ni Vorden. Yung mayaman ay nagbabayad para ang travelers ang manghuli. Pero paano yun patas? Tanong ni Leila. Kailan pa sila naging patas? Sabi ni Vorden. Yung may koneksyon sa militar o nakapagbenta na, sila ay tinutulungan. Walang punto ang mag-alala, sabi ni Queen. Ang magagawa lang natin ay mag-focus sa sarili at gawin ang best natin. Sabi ng useless, dagdag ni Erin. Lumapit ang grupo sa isang stall na nagtitinda ng kagamitan para sa hunting o pagpatay ng beasts. Sa likod ay isang matandang lalaki na may digital monocle sa isang mata. Paano ko kayo matutulungan, mga batang sundalo? Siguro oras na para ipadala kayo sa unang hunt. Pwede po ba kaming makakuha ng mapa ng hunting areas? Tanong ni Vorden. Sige, 100 credits. 100. Sigurado ka bang hindi mo kami pinapeke? Sabi ni Leila. Tumawa ang matanda. Ngayon 150 dahil sa rudeness ng dalaga. Naglabas si Vorden ng gold-colored card. Hindi gumagana ang relo sa ibang planeta, kaya bawat estudyante ay may money card. Ang kulay ng card ay indikasyon ng kapasidad ng pera. Salamat sa negosyo, sabi ng matanda. Siyempre, mayaman ka, sabi ni Leila. Huwag kang magreklamo. Gold card man ako, 200 credits lang ang allowance ko sa isang buwan.
Ginamit mo na halos lahat. Ayos lang, sasagipin kita para sa mapa, Vorden, sabi ni Queen. Nang buksan nila ang mapa, makikita ang kanilang kinaroroonan at iba pang lugar na naka-color code, green, orange, red. Mas malapit sa red, mas maraming halimaw. Napansin ni Queen ang pangalan ng planeta, Kaladi. Nang nakipaglaban siya kay Nate sa VR game, natanong niya kung saan nakuha ang malakas at flexible na cape. Kung tama ito, posibleng nahanap niya ang solusyon sa problema niya sa araw. May vampire system. Kabanata 113, nagbabago ka. Nakaraang kabanata. Susunod na kabanata. Habang sinusuri ng grupo ang mapa para sa gabay, napansin nila na ang mga lugar na mas malapit sa silungan ay mas lanti at ang mga lugar na mas malayo ay mas pula. Ang isang lugar na may pinakamadilim na pula ay ang mabagsik na disyertong may buhangin. Posible bang makuha ng mga user ang listahan ng mga halimaw na nasa lugar na iyon? Tanong ni Queen. Maaaring meron ang lalaking nakilala natin sa tindahan kanina. Pwede mo siyang tanungin. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng kredito, meron pa akong kaunti, sagot ni Vorden. Habang pinag-uusapan ng grupo kung saan sila pupunta, bumalik si Queen sa tindahan. Tulad ng kanilang hinala, may bestiary ang tindahan. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa lahat ng halimaw sa lokal na lugar. Lumingon si Queen at nakita ang shopkeeper na nakikipag-usap sa ibang grupo ng mga estudyante. Ang grupo ay tila ginagawa ang parehong ginagawa ng grupo ni Queen kanina. Pasensya na, magkano po ang mapa? Tanong ng isang estudyante sa shopkeeper. Ang mapa ay nagkakahalaga ng 100 kredito. Kasama ba rito ang mga nakarehistro sa base? Oh, hahaha, hindi, syempre hindi. Ang iyon ay nagkakahalaga lang ng 50 kredito, sagot ng shopkeeper na may bahagyang tawa. Tulad ng sinabi ni Vorden, may ilang estudyante na nagdesisyon na pagkatapos ng 2 taong serbisyo, sasali sila sa militar. Ang mga estudyanteng iyon ay magkakaroon ng espesyal na pribilehiyo kumpara sa ibang estudyante kapag nasa misyon. Lalo na kapag nasa silungan na pagmamay-ari nila. Nairita sa paraan ng pakikitungo sa kanilang grupo, kinuha ni Queen ang libro na may lock upang hindi ito mabuksan ng iba maliban kung magbabayad. Ngunit may kutob si Queen na mawawala ang bisa ng lock. Unspect. Isang libro na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga halimaw sa planetang Kaladi. Teethworm Basic Tier na halimaw. Winged Lizard Basic Tier na halimaw. Burning Snake Intermediate Tier na halimaw. Pumili ng isa upang malaman ang karagdagang impormasyon. Nagtagumpay siya. Yan ang nararapat sa mga nagtatangkang lokohin kami. Habang tinitingnan ang listahan, nagdedesisyon si Queen kung alin sa 3 ang halimaw na sinabi ni Nate. Sa 3, isa lang ang tugma sa paglalarawan. Ito ay ang Winged Lizard. Winged Lizard, bagamat may pakpak ang halimaw na ito, hindi ito makalipad. Kadalasang ginagamit ang pakpak para takutin ang ibang halimaw. Ang pinakamatibay na bahagi ng katawan nito ay ang pakpak. Ang mahina nitong bahagi ay ang ilalim ng tiyan. Matatagpuan sa pinakadilim na bahagi ng disyerto. Tila tugma ang paglalarawan sa material ng kapa ni Sam, ngunit kung gusto ni Queen gumawa ng buong set ng damit mula rito, kakailanganin niya ng maraming course ng halimaw. Habang naruroon, piniling tingnan niya rin ang ibang halimaw. Maaaring makasalubong sila ng mga ito at mainam na malaman ang kanilang lakas at kahinaan. Hoy, kung hindi ka bibili, lumabas ka. Tinitingnan ko lang, sagot ni Queen. Lumapit ang matanda at kinuha ang libro mula sa kamay ni Queen. Sinabi ko, lumabas ka. O kaya, tumingin si Queen sa matanda ng diretsyo. Mga taong tulad mo ay dapat kainin, bulong ni Queen. Ano ang sinabi mo? Itinaas ng matanda ang kamay. Siguro walang nagturo sa'yo na igalang ang nakatatanda. Isinampan niya ang kamay para bigyan si Queen ng malakas na sampal. Skill activated, Daze. User ay na-stun. Bigla, huminto sa hangin ang kamay ng matanda. 1 segundo lang at may kilabot na dumaan sa kanyang gulugod. Mapalad ka na may mga tao rito, sabi ni Queen habang lumalakad palayo.
Umuusok ang dugo ni Queen sa galit, mga taong tulad niya ang nagpapatakbo ng lipunang ito. Pinanood lang nila ang nangyayari at kahit mahina ang shopkeeper, pinili pa rin niyang tretuhin ang mahina ng iba kaysa tulungan. Queen, nagsisimula ka ng magbago, sabi ng system. Pagdating ni Queen sa grupo, mukhang nakapagdesisyon na sila kung saan pupunta. Nakuha mo ba ang libro? Tanong ni Warden. Hindi, masyadong mahal, sagot ni Queen. Nagdesisyon ang grupo na sa unang araw ay pupunta sa isa sa mga luntiang lugar malapit. Hindi pa nila alam ang lakas ng halimaw, pero sa pagpatay sa ilang basic tier beasts, makakapagpatuloy sila sa red zone. Bagamat sabik si Queen sa red zone para sa mga kristal, masaya siya sa desisyon ng grupo. Mas maigi ang mag-ingat, isa lang ang buhay nila, at sa unang 2 araw, mahina pa siya. Isang araw ng sikat ng araw ang lumipas bago sila dumating, kaya 2 araw na lang ang natitira. Habang naglalakbay, sina Queen at Warden ang nangunguna at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Alam mo, habang nasa tindahan ka, Paul ay nagsabi ng mga kakaibang bagay, sabi ni Warden. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Queen, naguguluhan. Ang totoo, gusto ni Erin na diretso sa red zone. Kumpiyansa siya na kahit makasalubong ang intermediate beast sa 5 naming tao, kaya naming talunin ang isa. Pero doon nagsimula manginig si Paul. Mahigpit niyang pinilit na manatiling malapit sa silungan. Sa tingin mo ba may plano silang gawin sa biyahe na ito? Tanong ni Queen. Hindi ko alam, hindi tulad ng Red Portal Places, masyadong marami ang tao rito. Maliban na lang kung lalayo tayo sa mapa, wala silang lakas na gawin iyon. Pero ang mahalaga, naniniwala si Paul na gagawin nila. Narating na ng grupo ang labasan, kung saan may ilang gwardya sa loob ng pader. Ang buong silungan ay napapalibutan ng Galthrium, kaya hindi matatalo ng mga halimaw. Naka-standby rin sa pader ang 2 mechs. Pagkatapos ay declare ang kanilang hangarin na lumabas, nagbukas ang gate at malaya na silang nakapaglakbay. Ang lugar na pinili nila ay isang maliit na oasis. May buhangin na burol, at sa kabila nito isang pool ng tubig at kaunting greenery. Maraming grupo rin ang naruroon at nakikipaglaban na sa mga halimaw. Punong-puno ang lugar ng teethworms. Naglalakbay sila sa ilalim ng buhangin at madaling makita dahil sa malalaking buo ng buhangin na gumagalaw. Kapag malapit na, lalabas sila at magbubukas ng bibig na puno ng matutulis na ngipin. Kasing laki ng aso ang mga bulate pero mabilis at mahirap labanan. Nasa gitna sina Paul at Queen habang hinahayaan ang iba na umatake. Madali para kina Warden at Erin ang pagpatay sa mga worms. Hindi na kailangan ni Erin ng espada, kapag tumalon ang worms, magtapon siya ng ice spike sa bibig nito, ganoon din si Warden. Si Layla, medyo nahirapan. Kapag tumalon ang worms, mabilis sila at bumabalik sa buhangin. Kahit gamitan niya ng telekinesis, mabagal ang arrow niya. Ang tanging paraan ay huwag gamitin ang abilidad at simpleng tumira ng walang takot. Kailangan niya ng ilang arrow bago patayin ang worms. Habang nakikita ni Queen ang grupo na pumapatay sa basic beasts, medyo nalungkot siya. Hindi dahil hindi siya makasali, kundi dahil ang mga kills ay pwedeng maging mahalagang X para sa kanya. Biglang narinig niya ang pamilyar na tinig sa kanyang ulo. Alam mo, kung bibigyan mo ng dugo ang isa sa kanila, makukuha mo ang X sa lahat ng patay nila, sabi ng system. Talaga ba? Oo, bilang isang vampire, ikaw ang nagbigay ng dugo, kaya magiging bahagi sila ng pamilya mo. Naisip ni Queen ito ng seryoso. Bagamat tumanggi si Warden, pwede pa rin si Layla. Humiling siya na gawing vampire, at maaari na niya. Ang pumipigil lang ay siya ay parang pangalawang blood bank sa kanya. Ngunit ngayon, pwede na rin niyang asahan si Warden. Isa na itong seryosong dapat pag-isipan. Kabanata 114, Pinakamahina. Habang iniisip ni Queen kung dapat ba niyang blood Layla, nagpasya siyang iiwan na lang ito sa kanya at tatanungin na lang niya sa susunod. Kapag wala ang araw, kung siya ay magiging isang vampira o katulad nito,
magkakaroon din siya ng parehong kahinaan tulad ni Queen ngayon, at hindi yun magiging maganda sa sitwasyon na kinakaharap nila. Hindi lahat ng hayop ay kaaway, pero tiyak na kaaway ang mga teethworm. Ang kahit na pinakamaliit na pagyanig ay magpapagalaw sa kanila, iniisip na may pagkain sa paligid, at agad silang aatake sa kanilang biktima. Bagaman marami sila, wala silang kakayahang magplano ng sama-sama sa pag-atake. Hindi tulad ng mga rattlesnakes na mas mahirap labanan. Ang antas ng hayop ay hindi laging nangangahulugang gaano ito kalakas, kundi gaano kalakas ang kristal na nabuo sa loob ng katawan nito. May mga pangunahing tier na mas malakas kaysa sa iba, at ganoon din sa bawat pagtaas ng tier. Bagaman bihira, ang isang basic tier kahit gaano pa kalakas ay hindi makakatalo sa pinakamahina ng intermediate tier. Habang abala ang grupo sa labanan sa labas, isa sa mga bulate ay nakalusot sa kanilang pormasayon at patungo diretso kay Queen. Aray! Isa to'y nakalusot. Sabi ni Layla nang lingunin niya at makita kung sino ang bagong target ng bulate. Queen! Sigaw niya, pero mabilis na ang bulate. Nakatuon na ito at tumalon mula sa buhangin na nakabuka ang mga ngipin. Okay lang, sagot ni Queen. Pagdating ng bulate sa lilim ng payong, hinawakan ni Queen ang bulate sa huli ng buntot nito habang ito ay nasa ere. Patuloy itong kumikibo, sinusubukang kagatin ang nakaharap dito. Ang pangit naman, sabi ni Queen habang pinipiga ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Ang gitna ng katawan nito ay naunat parang tuwalya at bumagsak ang itim na dugo sa lupa. Napatay ang basic beast. Hanggat mananatili si Queen sa lilim ng kanyang payong, siya ay nasa buong lakas kahit ano pa ang dumating. Para sa isang simpleng hayop tulad ng teethworm, kaya niya itong patayin gamit lamang ang isang kamay. Nakakuha ng 10x. Unang teethworm na napatay, nakakuha ng 100 bonus x. Level 11 na ngayon. 7200x. Lakas 16. Stamina 15. Agility 16. Charm 5. Nakakuha ka ng 2 stat points. Tulad ng inaasahan, gaya ng hindi na binibigay ng system ang karanasan sa pakikipaglaban sa mababang level sa laro, ganoon na rin sa basic tier beasts. Bago, makakakuha siya ng 100x kada patay, ngayon ay 10% lamang. Ngunit may magandang balita. Ito ang unang pagkakataon na nag-level up siya mula nang maging ganap na vampira, at nakakatanggap na siya ng 2 stat points imbes na 1. Hindi siya sigurado kung ganito rin sa susunod na level up, pero hindi ito mukhang magiging kakaiba. Stamina 16. Charm 6. Ngayon, nagpa siya si Queen na ilagay ang 1 stat point sa stamina. Habang ginagawa niya ito, nakaramdam siya ng kaunting enerhiya. Para sa isa pa, inilagay niya ito sa charm stat. Bagaman kalahating segundo lang, napagtanto ni Queen kung gaano ito kahalaga sa laban. Ang pangalawang dahilan ay dahil hindi siya sigurado kung may ibang paraan upang pataasin ang charm points bukod sa libreng stats. Ang pag-inom ng iba't ibang uri ng dugo ay nagpapataas ng lakas, stamina, at agility, ngunit hindi siya sigurado kung ito rin ay magpapataas ng charm points. Nang tanungin niya ang AI system, sabi nito nakalimutan na nito. Ang grupo ay nakapatay ng kabuuang 9 teethworms, at unti-unti ay nabawasan ang bilang ng mga bumabalik na bulate. Nagbibigay daan ito kay Erin at Vorden na huminga ng kaunti. Sa malapit, may isang burol ng buhangin sa tabi ni Peter. Narito ba ito dati? Sabi ni Peter, nakatitig sa bagay. Agad na lumabas mula sa burol ng isa pang teethworm. Sa sobrang takot, nahulog si Peter sa lupa at nakalimutan ang hawak niyang earth staff sa likod. Bago pa ito makalapit, isang sibat ng yelo ang tumalon mula sa gilid at pinatay ito ng isang tama. Alam kong ako ang magdadala ng karamihan sa koponang ito, pero hindi ko alam na kailangan ko rin itong protektahan, sabi ni Erin. Dapat kaya mo ring labanan ang ganitong klase ng hayop. Salamat, sagot ni Peter. Pasensya na, medyo kinakabahan lang ako sa buong sitwasyon. Hindi masama si Peter sa pakikipaglaban. Nakapag-training siya kay Vorden noon at natutunan ang mga basic
Kung isa lang laban sa madaling basic tier beast tulad ng bulate, kaya niya itong labanan. Ngunit abala ang isip niya sa iba pang bagay. Kahit habang nangingisda, palagi siyang nakatingin sa paligid. Sa tabi ng oasis, may ibang grupo na nakasaksi sa lahat at hindi maiwasang tumawa kay Peter. Ang grupo ay binubuo ng 5 at ang leader ay si Ben, may dalang malaking club sa likod. Matapos matuwa sa kahinaan ni Peter, napansin nila kung gaano kadaling mapapatay ni Vorden at Erin ang mga hayop. Tignan mo yan, marami silang napatay, sabi ng isa. Oo, at wala nang natira para sa atin. Kung may ganoong kakayahan din kami, magagawa rin namin, sabi ni Ben. Boss, mag-ingat, sigaw ng isa habang tumatalo ng isang teethworm mula sa gilid. Inabot niya ang club sa likod at handa na itong durugan. Sa halip, isang ice spear ang lumabas mula sa gilid at tama sa katawan ng hayop. Kumilos ito ng kaunti bago huminto. Pwede ko bang kunin ang beast crystal nito? Tanong ni Erin. Oo, sige, sagot ni Ben na may pilit na ngiti. Habang abala ang mga estudyante sa pakikipaglaban sa maraming hayop, halos imposibleng makuha ang crystals. Mas mainam munang labanan ang hayop bago ito kolektahin. Kung sino ang pumatay sa hayop, siya ang karapat-dapat sa kristal. Hindi na tumatalo ng mga teethworm, kaya ngayon ay may oras na silang kolektahin ang mga kristal. Ilan ang nakuha natin? Tanong ni Ben. 4 na boss. Talaga, napansin ni Ben na mas marami ang nakuha ng ibang grupo, higit sa 10, higit sa doble ng sa kanila. Napansin din niya na si Peter ay tila hindi kaaya-aya sa iba. Para bang outcast siya, at paminsan-minsan ay iniabot lang sa kanya ang mga kristal. Ang lakas mo ay ayon sa iyong pinakamahina, sabi ni Ben na may ngiti. Kabanata 115, Pulang Zona. Matapos makakuha ng 15 kristal, kasama ang isa na nakuha ni Queen, nagpasya silang bumalik sa shelter. Ngunit sa halip na sabihin sa iba ang tungkol sa halimaw na pinatay niya, nagpasya si Queen na itago ang kristal para sa kanyang sarili sa sistema. Lahat ng kristal na ibinibigay sa military base ay bibilangan para sa kanilang puntos. Gayunpaman, kukunin ng military ang 10% sa lahat ng kanilang isusumit. Kaya nagpasya si Queen na itago ang kristal sa kanyang sistema, kung saan hindi ito mahahanap at maibebenta mamaya. Tulad ng sinabi ni Del sa kanila, maliwanag pa rin ang araw, at hindi mukhang lulubog agad, ngunit alam nila na naglakbay na sila ng hindi bababa sa 6 na oras. Ang pagpunta sa lugar at paghahanda noon ay matagal at nakakapagod. Diretso silang pumunta sa military base, na nasa gitna ng shelter. Ito ay hugis parisukat na gusali na may ilang iba't ibang departamento, ngunit sa susunod na linggo, sa harap lang ng gusali ay may maliit na stand para sa mga estudyante. Sa stand ay may isang sundalong nasa hustong gulang, at sa likod niya ay isang malaking digital screen. Ibinigay nila sa sundalo ang mga kristal na nakolekta nila, at matapos bilangin, kinuha niya ang 2 at ibinalik ang natitira. Biglang na-update ang digital screen sa likod niya. Lumitaw ang pangalang Layla, at ang bilang na 15 ay nakalagay sa tabi nito. Sa lahat ng pangalan sa screen, nasa gitna ang pangalan ni Layla. Oy, nakikita mo yun? Sabi ni Layla, itinuturo ang screen. Sa itaas ng screen, may isang grupo na nakakakuha ng 30 kristal, halos doble ng bilang ng kanilang grupo. Bagamat itinuturing na malakas sina Erin at Vorden sa kanilang klase, hindi ito nangangahulugang sila ang pinakamalakas sa lahat ng unang taon. May iba pang mga unang taon na mas malakas. Habang tinitingnan ng board, nakita rin ni Queen ang pangalan ni Logan, na pangalawa sa leaderboard na may 24 puntos. Hindi niya ito nakita mula noong expedition, ngunit alam niyang naruroon siya dahil isa siyang estudyante sa unang taon. Siguro yan ang kaya ng power level 8. Malakas siguro ang mga kakampi niya, bulong ni Queen. Matapos ang pagsusumit, oras na para magpahinga at matulog. Sinabi ng sundalo sa likod ng counter kung saan sila pupunta. Sinunod nila ito at dinala sa isang gusali sa gilid ng shelter.
Ito ay isang dalawang palapag na pabahay para sa mga estudyante habang nasa outing missions. Binigyan ng kwarto ang bawat grupo. May iba pang blocks para sa ibang estudyante, at mukhang wala namang residente sa paligid. Nang pumasok sila, nagulat sila sa laki ng loob ng gusali. Mas maganda ito kaysa sa kanilang kwarto sa military school. May kanya-kanyang silid ang bawat isa, may cooking area, at living room. Mura ang pamumuhay sa shelters, kaya mas malalaki ang espasyo para sa mga estudyante. Bago sila matulog, nagpasya silang magkaroon ng group meeting sa kitchen table. Umupo ang 5 sa kanila, at si Erin ang unang nagsalita. Gusto kong magbigay ng mungkahi, sabi niya. Alam niyo, ang layunin ko ay maging isa sa mga nangungunang grupo sa assessment na ito. Sa ngayon, nasa average lang tayo, at hindi ko iyon matanggap. Kaya sa tingin ko, bukas dapat tayong pumasok sa pulang zona. Mukhang may sasabihin si Peter, ngunit sa isang tingin lang, pinatahimik siya ni Erin. Sa tingin ko, kaya natin ito, dagdag ni Vorden. Ngunit ang problema ay sila dalawa. Ang tinutukoy ni Vorden ay sina Peter at Queen. Sa totoo lang, gusto rin ni Queen pumunta sa pulang zona. Malamang na naruroon ang winged lizard, pero plano niyang pumunta doon kapag gabi na. Gagamitin niya ang kanyang shadow abilities ngunit mas gusto niyang gawin ito kapag wala ang iba. Hindi rin niya alam kung ilang beast crystals ang kailangan niya. Kung makuha niya ito bilang grupo, kailangan niya ring ibahagi sa lahat. Naisip ko rin iyon, sabi ni Erin. Sa mapa, may safe zone lang sa labas ng red zone. Malamang, dito nagtatagpo ang teritoryo ng dalawang halimaw, kaya hindi sila nagkakasalubong. Pwede na lang hintayin ng dalawa ang labas habang tayo ay pumapasok sa loob. Matapos marinig ang mungkahi ni Erin, hindi masama sa tingin ni Queen. Kung iiwan sila ni Peter, maaaring palihim siyang manghuli sa winged lizards. Kung wala namang tumutol, mukhang may plano na tayo, sabi ni Erin. Nagpahinga ang grupo at natulog ng maayos. Ito ang unang pagkakataon na hindi sila masikip at may sariling espasyo. Pag-aisang nila, oras na para maglakbay muli. Lumabas sila sa shelter, at ang destinasyon nila ay ang pulang zona. Hindi alam ng grupo na may ibang grupo na sumusunod sa kanila. Kailangan lang nating maghintay ng tamang pagkakataon, sabi ni Ben. Thanks for listening Tinagalog Novela. Don't forget to subscribe to my channel.